Nagsasagawa ng tuloy-tuloy na relief at rescue operations ang bayan ng Calasiao matapos na lubhang maapektuhan ang mga low-lying areas ng sunod-sunod na pag-ulan at pagbaha. Ayon kay Municipal Mayor Patrick Agustin Karamat, naka-activate 24/7 ang monitoring ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO, katuwang ang iba't ibang kawani ng lokal at pambansang pamahalaan upang masigurong natutugunan ang lahat ng mga nangangailangan ng agarang rescue at tulong. Base sa huling tala ng lokal na pamahalaan, aabot na sa 20,000 na pamilya o humigit kumulang 68,000 na mga individual ang apektado ng kalamidad. Ayon sa alkalde, bago ideklara ang state of calamity sa bayan, dumaan ito sa masusing pag-aaral batay sa mga itinakdang kriteria kabilang ang lawak ng pinsala, dami ng apektado at pangangailangang pang-emergency. Sa kasalukuyan, aktibo ang mga evacuation centers sa pagbibigay ng pagkain, pangunahing pangangailangan at mga recovery programs gaya ng psychosocial activities at medical assistance para sa mga lumikas. Yes po, dito po sa bayan ng Calasiao, we are already preparing for our relief operations. Kakatapos lang po ng mga rescue operations dahil alam niyo naman po dito po sa bayan ng Calasiao, we are on the low-lying areas. Kung kaya't pagpababa na yung tubig, mas lalong affected yung low-lying areas. Kung kaya't patuloy pa rin po yung rescue operations kaninang umaga. As of the moment, yung mga nagpaparescue na rescue naman po lahat. So we are already focusing on our relief operations. Yes, opo. 24/7 naman po ang monitoring po natin. Kasama po natin ang mga kawani ng gobyerno, lalo na po ang MDRRMO po natin. Well, specifically yung mga low-lying areas, lalo na po yung mga malalapit po sa ilog, namely Talibao, Lasik, Lumbang, Lumos. And 24 barangays naman po is deeply affected by the rains brought by monsoon rains, tapos po yung ating mga bagyo na dumaan. Well, may ano po yan, may criteria on declaring state of calamity, and na-hit naman po namin yung mga criteria, and nearly ang affected po natin as of the moment is nasa 20,000 families na po and 68,000 individuals. So that's a criteria, more or less half of Calasiaoeños are affected. Evacuation center, patuloy naman po na nagpo-provide ng lokal na pamahalaan ng Calasiao ng mga hot meals, and mayroon po tayong mga recovery programs din po, may mga activities din po sa evacuation center. Kasalukuyan po ang ating local evacuation center, nasa 646 na individuals po tayo with 170 families coming from different barangays na po yun. Yes, actually ako po ay nagpapasalamat sa iba't ibang ahensya na government organizations at lalong-lalo na po sa mga national agencies po natin, DSWD, PNP, Coast Guard, Army, lahat po ng ating naitap, lahat po ng tumulong po sa rescue operations at nagbibigay po ng kanilang donasyon para po sa ating relief operations. Ako po ay nagpapasalamat. Both private and public organizations, coming from the private sectors, marami po nagdo-donate para po makarecover po ang ating mga kababayan dito po sa bayan ng Calasiao. Well, parehas pa rin po, pinapaalalahan ko po ang aking mga minamahal na Calasiaoeños na mag-ingat po tayo, lalong-lalo na po ngayon tuwing pagbaha, alam naman po natin yung mga sakit na pwede po natin makuha. Tayo pinapaalalahanan ko lang po sila na mag-ingat po palagi at panatiling malinis po palagi ang kanilang pangangatawan. Kaagapay ng lokal na pamahalaan sa mga operasyon ang mga ahensya tulad ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, Philippine Coast Guard, Philippine Army, Philippine National Police o PNP at iba pang national agencies. Malaking bahagi rin ng matagumpay na operasyon ang kooperasyon mula sa non-government organizations o NGOs, mga pribadong sektor at mga individual na voluntaryong tumulong. Yan ang ating ulat mula dito sa bayan ng Calasiao. Para sa programang Zona Libre, Patrol numero 3, Bombo Nerissa Ventura nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!